Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Nabasa ba kayo na ulan? Thank you. Sige, tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Diyos sa masalangit, sambahin nawa ang iyong ngalan. Kami nagpapasalamat o Diyos. At Lord, kahit masama ang panahon, narito Lord ay sama-sama kami Lord makapagpuro sa inyo. Lord, walang makakahadlang sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Ano man mangyan, Panginoon, basta't Lord, pupunta kami sa lugar panambahan, bibigyan ka namin ng pagsamba at papuri, O Diyos. Tulungan mo, Lord. Alam po namin, Lord, mensahe muli para sa amin. At Lord, thank you, Lord. At gamitin mo ang inyong lingkod para po, Lord, sa mensahe na nais na maparating mo, Lord, para po sa kanilang pananampalataya, para sa Lord, sa kanilang spiritual food, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Purihin ang Panginoon. Welcome, Ate Teresa. Welcome ulit sa church. At ngayon po ay nasa ano po tayo, no? Nasa serious message pa rin po tayo ng true obedience. Tinalakay po natin nakaraan yung pong gaano ba kahalaga yung pagsunod sa Diyos. At binigyan natin pagpapahalaga ay pagtalakay yung buhay ni Abraham, kung saan kailangan pala katulad ni Abraham, sa pagsunod natin sa Diyos, kailangan pala hindi tayo nagrereklamo. Pangalawa, ano yung pangalawa? Dapat merong pagtitiwala sa Diyos. At ang pangatlo, dapat po ay meron pong pagsasakripisyo. Amen? Ganun po pala dapat na ganun kahalaga yung sumunod sa Diyos. Kasi alam naman natin, sabi nga natin, minsan nagiging selective po tayo sa pagpili sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Ay. Kaya dito, ano yung mga batayaw? Amen. Sige, wait lang po Okay. Ayan. Ito po yung pinakatalata natin, sabi diyan, Luke 6:46. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Amen. Nakita niyo po, nakaraan, dalawang lindol yung dumaan. Napanood niyo ba yung iba? Sabi niya, Lord, Lord, di ba? Namin tumatawag, no? Diyos ko po, tama na po, di ba? Yun yung sinasabi ng Lord, na tawag ka ng tawag ng Panginoon, hindi ka naman sumusunod. Di ba? Maraming mga tao kapag nangangailangan ng tulog, tinatawag ang Diyos. Pero pag ang Diyos ang tumatawag, niyaya na magawa lang, hindi sumusunod. Di ba? Kaya yun yung hamon ng Panginoon eh. Tinatawag mo kung Panginoon ka ng Panginoon pero hindi ka naman sumusunod. Tandaan natin, ang ating Panginoong Kristo, siya po yung ating master. Siya po yung ating Lord. Kapag master, sumusunod ka dun sa master. Kaya yun yung pinakahamon ng Panginoon sa atin. Dapat kapag tinatawag mo akong Panginoon, sumusunod ka sa akin. Kaya nakita nyo, ganyan yung tao, di ba? Nakita nyo ng mga lindol, pinakikita doon sa mga reels, di ba? Lahat, puro tawag sila ng tawag ng Panginoon. Yun ang hirap natin sa ating mga tao. Gusto natin na maligtas tayo, gusto natin na mapunta tayo ng langit, pero hindi naman tayo sumusunod. Sabi nga natin, yung pagpunta sa church, hirap na hirap tayo. Pero gusto natin, i-bless tayo ng Panginoon, tawag tayo ng tawag sa Kanya. Kaya po, yun yung tatalakayan natin sa buong buwan ng Oktubre at sa ating anniversary. Sa next Sunday, yung ating anniversary, bibigyan pang lalong linaw ni Pastor Gerald Sardina, yung pong ating pinakatalata po natin na Luke 6:46. Magbibigyan niya ng gusto yung paano natin ipapakita yung pong ano natin yan. Yung pong pinaka-tema natin na true obedience. Amen. Ngayon po, ay ang tatalakayan naman po natin ngayon, nakaraan nga sabi ko ngayon, the cost of obedience. Ngayon po yung embracing God's transformation. Yan po yan. Yung number 2, yan na po yung tatalakayan. Pag sinabing embracing God's transformation, yung pagtanggap sa pagbabago ng Diyos. Paano ba natin tinatanggap na yung tayo po ay binago ng Diyos? Kayo po ba ay binago na ng Diyos? Yung iba hindi pa yata. Binago na po ba kayo ng Diyos? Amen. Kaya ka nga nandito, binago ko na ng Diyos eh. Di ba? Ewan ko na lang kung talagang hindi ka pa talaga binago ng ating Panginoon.
Amen. Kasi sabi nga po nito, ang isang believers ay masasabi nating naging masunurin o tunay na sumunod sa Diyos kapag nakita natin yung pagbabago sa kanyang buhay. Doon mo makikita na talagang ang isang tao ay binago na nung tinanggap niya ang Panginoon, nakita natin sumusunod sa Panginoon. Amen. At inaalam niya ano ba yung layunin sa buhay niya sa mundong ito. Kasi hindi ka naman nilikha para sa wala lang eh. Ikaw ba nilikha lang ba yung tao para wala lang, nandito ka lang? Hindi. Merong purpose ang bawat tao, bakit ka nilikha. Magkakaiba lang tayong lahat. Kaya dapat inaalam natin yung mga bagay na yon. Ngayon po, basahin po natin yung pinakatalata natin. Ang sabi ng Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod din yung mabuti ang aking mga utos. Nakita po natin, di ba? Yung mga merong bagong puso at bagong espiritu, yan yung mga binago ng Diyos. Kapag tayo pala ay tumanggap sa Panginoon, bibigyan kanya ng bagong puso at bagong espiritu. Para saan daw? Para masunod nyo yung mabuti yung mga utos ng Diyos. Tinanong ko kanina, kung kayo pa ay binago na ba ng Panginoon? Kung tayo binago, dapat nasusunod natin yung tuntunin ng ating mga Panginoon. Ano ba yung mga pinagagawa niya sa atin? Sabi nga, ang pagbabago ng Diyos ay nagsisimula sa kalooban. Pinapalitan niya yung pusong matigas ng pusong maamo at masunurin. Before yung puso natin napakatigas. Diba? Hindi tayo makasunod-sunod sa Diyos nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Diba? Gusto natin ba, pina-attend tayo, ayaw natin umattend, sinesharean tayo, ini-invite tayo, ayaw, ang tigas ng puso natin eh. Pero nakikita natin, kapag tayo binago na, bibigyan niya tayo ng bagong puso, maging malambot ng araw po at maging maamo. Sa halip, sabi nga po rito, sa halip, nakautosan ang kumikilos. Nakikilos mula sa loob papalabas. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng Diyos ng bagong puso sa loob, ano ibig sabihin ng papalabas? Makikita ngayon, doon sa mga bawat kilos mo, kung meron ka talagang bagong puso. Naintindihan po natin? Yung sinabing papalitan niya yan, bagong puso at bagong espiritu, kapag binigyan ka sa loob, makikita yan doon sa mga bawat galaw mo, bawat kilos mo. Kaya alam nga ng mga tao, kapag ikaw ay born again, alam nila, mabuting tao ka. Eh tama naman dapat, gano'n naman talaga dapat. Kasi nga, binago yung puso, binago yung espiritu, makikita dapat sa labas. Kasi kung ano yung gusto ng puso, nakikita yung sa action natin eh. Diba? Kaya makita natin kung ano yung action mo, yun yung laman ng puso mo eh. Kaya nga rito, sabi rito, yung mga binago ng Panginoon, binigyan niya ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi pa rito, isa pang aspeto ng bagong tipan ay pangako ng paninirahan ng banal na espiritu. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Kristo, makikita natin, ang banal na espiritu ay mananahan sa atin. Sabi ng Romans 8:9, yan, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kaya makikita natin yung mga taong hindi nakikitaan natin ng pagbabago sa buhay. Nung sinabi niya tinanggap sa Kristo, sabi niya, wala pa talaga si Kristo sa puso niya, hindi niya pa talaga totoong tinanggap. Maaring nakikita natin, nagpapakitang tao lang siya, pero yung totoo wala pa. Kasi kapag binago ang puso, makikita yan sa labas eh. Makikita yan sa bawat kilos, pananalita natin. Makikita natin yan. Amen. Yan po yan. Kaya nga po, ang sabi nga po ni Spurgeon, ayan, ay ba't bumabalik lagi ron? Ayan. Sabi niya, ang banal na espiritu ay hindi maaring manirahan sa lumang puso. Kaya makita natin, kapag yung banal na espiritu, luma pa yung puso, hindi pwedeng manirahan yan. Bakit ko ba binabangit yung banal na espiritu? Alam niyo po ba, yan yung nag-ano natin, yan yung bumago ng buhay natin, bakit ka nabago? Di ba? Kaya sabi niyan, hindi pwede na yung puso mo mapalitan kapag ano yan, hindi pwedeng manahan ng banal na espiritu kapag makita natin, luma pa rin yung puso. Kaya nga sa Ezekiel, sabi niya, bibigyan kayo ng bagong puso. Sabi diyan, ito ay isang maruming dako, walang kabutihan at puno ng pagkapuot laban sa Diyos. Ganon yung lumang puso na marumi. Merong puot sa Diyos, merong galit sa Diyos. At sabi diyan, ang unang gawa ng Espiritu sa ating likas na pagkatao ay gibain yung dating tahanan
at magtayo ng bago upang siya ang makapanirahan sa atin na ayon sa kanyang banal at spiritual na kalikasan. Kaya automatic po yun. Kaya nakita nyo, nagbago ka. Mula no na dati ikaw ay nasa maruming buhay, biglang nagulat ka, biglang nagbago. Kasi hindi naman pwede, alam nyo, ang tao hindi pwedeng baguhin ang kapwa-tao. Kahit ako, sabi ko nga, di ba? Nung ako'y nagdadrag, ginawa ng parents ko, nung nahuli niya ako na nagdadrugs, nakita niya kasi, doon sa milabas namin kasi may poolan yun eh. Naglalaro ako ng pool eh. Nakita, sumisigaw ako, tapong ko, hindi naman ako matapang. Nalaman nila, nagdadrugs ako. Ginawa nila, pinadala ako doon sa tiyahin ko, sa San Mateo, Mateo ba yun? Montalban, Rizal. Dinala ko ron para magbago raw ako. Wala, hindi naman ako nagbago. Kasi kahit ano, di ba? Ang bumago lang sa akin nung tinanggap ko si Kristo. Amen. Kaya kung totoo natin tinanggap si Kristo, na po tayo. Amen. Kaya ito yung sabi ni hindi pwedeng makapanirahan ng banal na espiritu kapag hindi pa bago yung puso. Ibig sabihin, kapag nakikita natin sa sarili natin, kung yung dating buhay mo, ginagawa mo pa rin, hindi pa. Hindi pa napapalitan yung puso mo, luma pa yan. Kinakailangan tanggapin mo si Kristo ng buong puso. Di ba? Ng totoo, ng tama. Kapag pinalitan yan, magugulat ka na lang. Yung bawat kilos at aksyon mo, makikita mo, ay talagang ikaw ay mababago. Unti-unti. Di ba? Sabi ko nga yung testimony ko na unti-unti, binago ko na po. Tinanggal yung pagdadrag, pagsusugal. Di ba? Yung lahat ng mga hindi magaganda, tinanggal ng Panginoon. Hindi na ako dumaan ng rehab. Hindi na ako nagpa-rehab. Hindi na ako dumaan sa iba pa mga binago lang basta pag nanahan na kasi ito, isa na yung nangungusap sa buhay po natin. Amen? Yan po yan. Kaya ito po yung pamagat natin. The power of God's transformation. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng pagbabago ng Diyos. Diba? Gaano ba kakapangyarihan yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin? Amen? Diyan po tatalakay. Kung nakaraan, tinalakay natin si Abraham, ngayon po yung buhay ni Pablo. Tignan natin kung paano yung transformation from Saulo to Paul. Diba? Katulad din ng buhay natin ngayon, laging inuugnay ko yung buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo at ngayon binago po tayo. Papakita rin po muna natin yung pagbabago ng buhay ni Paul. Amen? Ito po yung tatalakayin natin. Ayan. Sabi nga po rito, una, next kuya. Ayan, balik mo. Si Saulo bilang taga-usig. Tandaan natin siguro yung mga first-timer. Si Saulo po yun yung dating pangalan ni Pablo. Nung hindi pa siya nababago, yung masamang tao pa siya, Saulo pangalan niya. Sabi rito sa Acts 9:1-2, samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Yan po si Saulo nun. Lahat katulad natin, mga ganito, nung panahon nila, pinapapatay niya yan. Pinagagapos niya yan, pine-persecute niya yan. May testimony nga siya sa Timothy. Binanggit niya na si Stephen, isa siya sa pumatay ron, na nakibato ron. Ganun ginagawa nila, binabato hanggang mamatay. Ganyan yung ginagawa nila, di ba? Yan po si Saulo nun. Parang tayo, yung buhay natin nun. Bagamat tayo, hindi man tayo pumapatay o kaya, yung maruming buhay natin, ganun po tayo noon. Pero sabi yan, di ba? Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niyang kaanib sa daan ng Panginoon. Amen. Kaya lahat ng makikita niya ng mga Christian, mga born again, hinuhuli niya yan kasi humingi siya ng pahintulot sa pinakapunong pare. Yung iba ginagapos, iba sinasaktan, iba pinapatay. Depende doon sa depende doon sa estado ng kanilang mga hinuhuli. Ganun po, matindi po nung araw po talaga. At yun yung trabaho ni Saulo. Amen. Pero makita natin, ito na yung transformation niya nung na-encounter niya na si Christ. Amen. Sino na naka-attend ng encounter? Ito po yung encounter na na-enkwentro niya na si Kristo. At tayo rin po sa buhay natin, nung tinanggap natin, nakilala na natin yung tunay na Kristo. Dati alam lang natin, Diyos siya. Pero dito, tignan natin, sa Gawa 9:3-9, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tignan niyo po ito, Kapag tayong mga tao o yung mga tunay na anak na Diyos, yung mga Christian, kapag inuusig po natin yan,
Ibig sabihin yan, hindi yung tao inuusig mo. Yung Diyos na pinaglilingkuran niya ang inuusig mo. Diba kaya nakita nyo, sabi diyan, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Bakit nagsalita si Kristo nito? Ang inuusig ni Saulo, yung mga mananampalataya. Kaya sabi nga, yung mga mananampalataya, kaya po tayo kapag tayo inuulig dahil sa pangangaral natin, hindi dahil sa kalokohan. Kung sa kalokohan, hindi po kay Kristo yun. Diba? Dahil nangangaral ka, nag-share ka, nakikita nila, born again ka, born again, oh. Ay, di ba? Parang niloloko ka. Di ba? Yung mga born again, mababay. Diba? Niloloko ka dahil ganon, ang inuusig nila ang ating Panginoon. Baka gano'n yung kaya makita natin, ito yun eh. Kaya dito nila na-encounter si Christ. Sabi niya, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Kristo. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig. Diba? Kaya noon, kung tayo noon, diba, pine-persecute natin yung mga mananampalataya noon. Diba? Yung mga dating mga Christian noon, ang inuusig natin, Panginoon noon. Kasi natatandaan ko yan. Nung mga 80s po kasi, ang pag-evangelism ng araw ay krusada. Di ba sa lugar po namin yan, ganyan, pag may mga basketball ka doon sa Amado, meron sa amin yan, sa Mabak, laging doon may nagkukrusada po yan. Ginagawa namin ng araw doon, mga barkada namin, pinapatayan namin ang ilaw. Minsan, kasi nakikita namin, di ba, at saka nakikita namin, di ba, nagkagawain sila ron. Talagang sinasabi namin, talagang mga anto, para mga baliw ito. Bakit? Nagkakantahan ng ganyan, maya-maya iiyak. Tapos, di ba sabi namin, mga baliw, mga siraulo to eh. Hindi ko alam, magiging siraulo din pala ako. Pero ako, naging siraulo dahil kay Kristo. Di ba? Hindi naman sa droga. Di ba, gano'n namin pinapersecute noon eh. Kahit yung nagturo ng Bible study sa amin noon, talagang ina-argue namin yung sumuko na lang yun eh. Sinabi na lang sa father ko, ayaw na eh. Paano? Kinakalaban namin eh. Diba? Kaya dito makita natin, diba? Ganun po eh. Kapag ganun yung araw, diba? Yun yung panahon ni si Saulo eh. Tayo rin ganun eh. Maaring, yung iba sa inyo, naranasan po yan. Kaya sabi yan, diba? Next, sabi rito. Next. Ito po. Tumayo ka't pumasok sa lungsod. Ito po yung command sa kanya ng Panginoon. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsilita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig. Ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya, dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Kaya nung panahon yung hindi siya nakakakita, yun yung panahon na kinakausap siya ng Diyos. Amen? Yun yung panahon na kinakausap siya ng Diyos, sinasabi sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Amen? Next, sabi dyan, ang lingkod ng Diyos na ginamit sa pagbabagong buhay ni Saulo. Kaya nakita nyo, laging ang Diyos gumagamit. Di ba? Sino po yung mga in-invite dito? Kayo, ini-invite kayo, ginagamit ng Diyos yun. Kasi sinasabi ng Diyos yun, invite time mo yan. Oh yes, share mo ng Word of God yan. Di ba? Kaya nakita nyo, kaya tayo yung gagamitin ng Panginoon pag sa ganang niyang bagay. Sabi niyan, sa Damasco may isang alagad ng pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Sabi niya, Ananias, ano po yung Panginoon? Tugon niya. Next, sabi niya, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatukan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang. Dito makikita natin mga kapatid, diba? Merong ginamit ang Diyos. And ito na po yung transformation from Saulo to Paulo o to Pablo. Ayan. Pumunta nga si Ananias sa bahay at pumasok. Ipinatong niya yung kanyang mga kamay sa kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapupunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon day may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Amen. Ito makikita natin, ito na yung transformation, nagbago na po. Amen. Katulad din po ng mga buhay natin, nagkaroon ng transformation ng mga buhay natin. Kaya nga tinanong ko kanina di ba kayo ba ay binago na ng Panginoon? Pero ang tanong dito, nung binago ka ng Panginoon, ano na yung sunod mong ginawa? Siyempre meron pong kasunod yun Siyempre ito yung tatalakayan natin na dapat kapag binago ka, dapat agad-agad sumusunod tayo sa Panginoon.
Amen? Kaya po yung tatalakayin natin. In what ways did Paul demonstrate true obedience after experiencing God's transforming power? Diba? Ano ba yung ano po, no? Paano ba ipinakita na Pablo yung kanyang pagsunod pagkatapos niyang mabago ng ating Panginoon? Kasi dapat ganito po tayo eh. Nung binago na tayo ng Panginoon, dapat itong tatlong bagay na ito yung ginagawa natin ngayon sa panahon ngayon. Amen? Ang una nga dyan ay new heart. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, bagong puso. Ayan. Dapat bago na yung puso ng katabi mo. Hindi na luma yan. Kasi binago na ng Panginoon yan eh. Di ba? Sabi niya, kaya makita natin, ang sabi ni Paul sa Gawa 19:17-19, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan. Nang ikaw ay papunta rito, isinugo niya ako upang muli ka makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu. Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tignan niyo po ito ha. Tumayo siya at nagpabautismo. Agad-agad. Mula nung nakilala niya ang Panginoon, tumayo agad siya at nagpabautismo. Ibig sabihin, makikita natin dito, kapag meron kang bagong puso, agad-agad sumusunod ka sa Panginoon. Kaya nung tinanggap natin, natatandaan ko nung meron dating nanay rito, sabi ko sa kanya, ang dami na kasi lagi nagpapabautismo. Alam ko, wala na po rito yun eh. Sabi, tinanong ko, Nay, bakit lagi tayo nagbabaptisin tuwing family day? Ayaw mo pa rin magpabautismo. Hindi pa raw siya handang sumunod. Eh ano naman siya? Honest naman siya. Kaya makita natin dito, kasi yung pagbabautismo, ano to, di ba? Simbolo na handa ka ng sumunod sa Diyos. Si Pablo, nakita natin, di ba? Doon mo makikita yung merong bagong puso, agad-agad sumusunod yan. Ready to follow Christ. Di ba? Ready. Ang agad tayong sumunod sa ating Panginoong Kristo. Ganun po yan. Kaya dapat sa ating pong lahat na binago ng Panginoon, dapat agad-agad sumusunod tayo sa Panginoon. Ginagawa dapat natin yung mga dapat natin gawin. Ano-ano yung mga bagay na yon? Amen? Ito po yung mga bagay. Ayan. Ang taong may bagong puso, dapat ito po yon. Amen? Ito lang po ha. Ayan. Ito po yung mga taong may bagong puso. Basahin po natin yung talata. Ayan. A life transformed from sin focus to God focus. Yung mga taong may binagong puso dapat, di ba? Yung mga tao, ang binago, ang isang taong binago ay meron ng, hindi na po nakatuon sa kasalanan, kundi nakatuon na sa Diyos. God focus na, hindi na doon sa kasalanan. Kaya makita natin, di ba? Nung tayo'y binago, dapat yung kasalanan, sabi, basahin natin yung talata, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katwang may kamatayan upang hindi na ninyo masunod ang masasamang hilig nito. Diba? Yun po yung merong bagong puso, yung yung taong binago, sabi diyan, hindi na pinaghahari yung kasalanan sa buhay niya. Maaring nakakagawa pa tayo ng kasalanan, kaya lang yung word na hindi mo na pinaghahari. Pag sinabing pinaghahari, ito pa rin yung nangunguna sa buhay mo. Mas lamang pa rin talaga na gumagawa ka pa rin talaga ng kasalanan. Mukhang hindi pa talaga tayo binago. Sabi diyan, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog nyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Kaya dito makikita natin, kapatid, when we are born again, sabi nga po dito, God performs a heart transplant. Diba, nung tayo na born again, nagkaroon ng pinalitan ng yung puso natin. Hindi ito yung hindi ito yung literal na nagkaroon ng heart transplant. Ibig sabihin, binago ng Diyos yung puso natin. Kaya nga dapat lahat ng mga na born again, dapat bago na po yung puso niyan. Amen? Kaya nga sabi nga po rito, yung mga binagong puso, ay sabi rito, yung kapangyarihan ng banal na espiritu ay sa ating mga puso, mula sa pagiging nakatuon sa kasalanan, tungo sa pagiging nakatuon sa Diyos. Amen? Kasi kapag ang isang tao po kasi, tandaan po natin, kapag ang isang tao nakatuon sa kasalanan, nananaig pa rin yung gusto niya. Yung gusto ng Diyos hindi nananaig. Ibig sabihin gano'n, naka-focus pa rin tayo doon sa kasalanan.
Kapag hindi pa rin nabago yung mga puso natin, nakapokus pa rin yung buhay natin doon sa mga kasalanan. Hindi pa rin nakatuon sa Panginoon. Kasi sabi nga, yung binagong puso, nakita nyo si Paul, nung siya nagbago, sabi niya, tumayo at nagpabaw. Kaya makita natin, hindi na siya nakapokus doon sa mga dating bagay na ginagawa niya, di ba? Yung makita natin, hindi na siya doon nakapokus. Naka-God focus siya. Ang problema rito, kapag hindi tayo binago, kapag ang isang tao, tandaan po natin yan, ang sinusunod niya pa rin yung sarili niya, tandaan natin, nakapokus pa rin po tayo doon sa mga kasalanan na gusto natin. Kasi alam naman natin, ang tao kapag yung will ang sinusunod natin, di ba? Gusto natin lagi, alam natin ang kasalanan, masarap yan. Kaya gano'n nangyayari. Meron po ako isang illustration sa inyo. Alam niyo po, minsan isang araw, ay merong isang lalaking mataba. Meron ba mataba rito? Meron po isang lalaking mataba na medyo frustrated na siya sa buhay. Meron po siyang kaibigan na doktor. Ginawa niya po, pumunta siya doon sa doktor na kaibigan niya. Sabi niya po ron, sabi niya, Dok, alam mo, medyo frustrated na ako sa buhay ko eh. Parang ang hirap pala ng ganitong parang gusto ko nang tawag dito, gusto ko nang magpapayat, magbabawas ng timbang. Kasi medyo lumalaki na po ako. Lumalaki na ako, Dok eh. Di ba? Kaya sabi ng doktor sa ganun bata. Sige, walang problema, ganito gawin mo. Sabi niya, gawin mo, dapat ang kakanin mo mga hayop, yung mga lumalangoy lang. Ano ba yung mga lumalangoy lang? Yung mga isda lang. Nalungkot yung binata, nalungkot yung kaibigan. Sabi, kasi paborito niya, manok, baboy. Yun yung mga paborito niya eh. Nung sinabing yung mga lumalangoy lang na mga hayop yung kakainin niya, nalungkot po siya. Ginawa niya, umalis na siya. After 3 weeks, sabi ng doktor, mukhang nagtampo yata sa akin yung kaibigan ko. Hindi na ako chinachat. Hindi na nagsisin sa mga pinakita ko, hindi na tumatawag. Tawagan ko nga, tinawagan niya. Tapos nung tinawagan niya, sumagot yung asawa. Sabi niya, Mrs., sabi niya, nandiyan ba yung kaibigan ko? Sabi niya, yung nagpunta kasi sa akin yun, meron akong pinayo sa kanya eh. Ano ba ginagawa ngayon? Sabi niya, Dok, nagsiswimming po. Nakita ko, lagi pong nagsiswimming. Ay, sabi ng doktor, ay, naku, grabe. Sabi ko na nga ba eh. Talagang desidido talaga na pumayat o magbawas ng timbang. Sabi, naku, hindi, Dok. Bakit ba ginagawa? Sabi mo, nag-swimming. Tinuturuan yung baboy lumangoy. Grabe, tinuturuan pala yung baboy lumangoy. Kasi gusto raw yung kinakain yung lagi lumalangoy na hayop eh. Diba? Minsan ganun po yung natin, di ba? Gusto natin, sinasabi na tayo kung ano yung gagawin natin, pero ginagawa pa natin yung hindi bagay, di ba? Ganun po yung mga tao, mga nakapokus sa paggawa ng kasalanan. Yung sarili pa ring will nila yung nasusunod eh. Di ba? Kaya makita natin, mga kapatid, dapat tayo po, i-focus po natin, di ba? Sabi na, huwag na natin paghariin sa buhay natin yung mga kasalanan. Amen? Huwag na natin paghariin sa buhay natin yung mga kasalanan. Kaya nga sabi rito, hindi na tayo dapat nakatuon sa mga panluloko, pandaraya, ano pa, di ba? Yung mga pananakit ng kapwa, di ba? Pananira ng kapwa, dapat hindi na natin ginagawa yan eh. Kasi bakit? Binago na yung puso natin eh. Di ba? Hindi na tayo nagiging, sa mga estudyante, di ba? Hindi na tayo nagiging mga mapambuli, di ba? Hindi tayo mga nagiging mga sakim sa buhay, di ba? Na puro pera lang iniisip. Amen? Kaya dapat, sabi ko nga, di ba? Yung mga congressman, mga contractor, dapat share natin ang word, mga sakim yan. Di ba? Yung mga makita natin talaga walang iniisip. Amen? Kaya nga sabi nung nakita kong yung sa Reels, di ba? Sabi niya nga, kaya pala minsan pag dumadaan kami sa Batangas, sa Laia, may mga nagpapakita raw na no, Tina? Yung babae na yung multo. Amen. Kaya pala yung mga multo sa tulay nagpapakita mga ghost project pala.
Di ba? Kaya doon nila patunayan, di ba? Kaya doon pala nagpapakita, walang mga ghost project. Amen. Commercial lang po yun. Amen. Yan po. Kaya dapat po, sabi natin dito, hindi na tayo nakatuon sa paggawa ng mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, sabi diyan, a life transformed from earthly focus to heavenly focus. Dapat nakatuon na po tayo, yung merong bagong puso, nakatuon na tayo doon sa mga makalangit na bagay, hindi makasanlibutang bagay. Ang sabi po ng Colossians 3:1-2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Yung puso natin dapat nakatuon doon sa mga makalangit na bagay. Where Christ is seated at the right hand of God, set your mind on things above, not on earthly things. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, yung merong bagong puso, makikita natin mga kapatid, nakatuon na po ito doon sa mga bagay na makalangit. Amen. Tandaan natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na pag sinabing nakatuon sa mga bagay na makapalangit, ibig sabihin hindi na po hindi puro sa church ka lang, hindi ka puro pray lang, hindi puro para bang puro spiritual na bagay, hindi po. Ibig sabihin lang po nito, sa bawat bahagi ng buhay natin, dapat kabahagi lagi ang Amen. Kasi sabi po ng Romans 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo yung kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban sa kanya. Makikita natin mga kapatid, dapat kapag tayo po ay, sabi nga po nito, tayo nakatuon sa mga makasanlibutang bagay, kundi bagay naman. Ibig sabihin nun, sa bawat ginagawa natin, kasama dapat natin lagi ang Diyos, kabahagi lagi. Hindi ito sinasabi na focus ka lang puro sa earthly. Siyempre, nandito pa tayo sa lupa. Example, halimbawa, sabi natin, yung mga nagtatrabaho, sino mga nagtatrabaho rito? Dapat, paano magiging kabahagi ang Diyos? Dapat maging honest tayo sa trabaho. Doon pinapakita mo na doon, pinapakita mo na hindi ka earthly focus. Bakit? Kasama nagiging honest ka eh. Nagiging hardworking ka pagdating sa trabaho. Yung mga estudyante, makita natin, paano makikita na kabahagi doon sa pag-aaral natin, nag-aaral tayo mabuti. Hindi tayo nangongopya, hindi tayo nagkokodiko, hindi tayo naglalakwatya. Diba? Doon natin makikita na kabahagi. Dapat ganun daw yung focus natin, hindi yung focus mo, pangongodiko, pagdalakwatya. Sa pakikipagrelasyon, dapat hindi natin focus yung pangulo niya, may asawa ka na, huwag ka na mag-aasawa ng iba. Diba? Yun yung sinasabi natin eh. At kapag meron kang, kapag may relationship ka, dapat, diba, sabi natin, dapat hindi po tayo, hindi po tayo dapat pumapasok sa sexual immorality. Diba? Yun yung sinasabi natin, na maging kabahagi. Diba? Yun yung ibig sabihin, kasi alam natin, yung mga pamantayan ng mundo, puro yan eh. Ang pamantayan ng mundo, divorce, same-sex marriage, diba? Sexual immorality, fornication, diba? Yun yung mga pamantayan na mo, kaya sabi niya, huwag tayong makiayon. Dapat, kabahagi po ito sa bawat ginagalaw natin sa buhay. Di ba? Pag nakita natin, sabi nga natin, kapag tayo po ay pipili ng partner, sabi nga natin, dapat kapwa mananampalataya din natin. Diba? Kasi ang hirap kasi, kapag hindi kapwa mananampalataya magkaiba tayo ng magkaiba kayo ng pananampalataya, madalas kayo mag-aaway niya, malamang. Diba sabi naman ng Bible, huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Subukan mo yung asawa mo, hindi Christian, ikaw Christian. Gusto mong mag-tithes, ayaw niya mag-tithes. Gusto mong magsimba, ayaw niya magsimba. Magkahiwalay pa kayo ng simbahan. Sige, just ka, dito ako, di ba? Kaya makita nyo minsan, anong nangyayari, nahihirapan yung mga anak natin. Sino ba talaga yung tunay na Diyos? Yung nakahigaro na pinapahiran o yung wala akong nakikita? Di ba? Sabihin ng anak mo, alin ba dyan ang totoo? Dalawa yung sinisimbahan eh. Di ba? Kaya mahirap din po pag kinakailangan, kaya sabi ng Bible, huwag tayong makipamatok sa dima. Kasi pwede bang magsama ang kadiliman at ang liwanag? Hindi eh. Di ba? Marami na tayong experience. Sa tagal ko ng Christian, 1989, 30 years na, nakita ko, yung mga pumili ng mga unchurched. Hindi naman lahat pero siyempre sa 10 siguro, sa 100 siguro, isa lang makakatsamba. Di ba? Sa 100, isa lang makakatsamba. Ang dami ko nang nakita talagang nung nakapag-asawa ng mga unchurched people, bumalik na sa dating bisyo, bumating na kasi bakit? Sinunod niya yung asawa niya.
Hindi pinaglaban yung Diyos na nakilala niya. Doon mo makikita yung tunay na mayroong binagong puso. Paglalaban mo yung Diyos, nakilala mo. Alam mo na yung totoo, unless na hindi ka naniniwala na sa Diyos na sinasamba natin. Dapat ipaglaban mo yan kapag nagkaroon ka, pinili mo yung asawang yan eh. Di ba? Pinili mo yan ang asawa na yan na magkaiba kayo ng pananampalataya. Kaya nga sabi natin, di ba? Kasi yun yung natin, gusto natin na hindi tayo, yung heaven things, focus tayo. Maging bahagi natin, isipin natin, ano ba yung gusto ng Diyos na makapartner natin sa buhay. Kaya makita natin, yan po yung makikita natin, yung merong mga binagong puso. Amen? Ano pa, di ba? Yan po yung mga bagay na yan. Kaya makita natin, unang-una po dapat, kapag tayo po ay binago ng Panginoon, dapat meron na tayong bagong puso rin na taglay-taglay sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Number 2, new purpose. Hindi lang bagong puso, dapat meron tayong bagong layuning tinatahak sa buhay. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi ng Gawa 19:22, si Saulo ay ilang araw nang kasama ng mga alagad sa Damasco. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya, hindi ba ito yung dating umuusig doon sa Jerusalem? Sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus, tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapos sa mga punong pare? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Amen. Diyan sa talatang yan, makikita po natin mga kapatid, na iba na yung naging lalayunin ni Pablo sa buhay. Before, alam natin, ang layunin ni Pablo, hanapin yung mga mananampalataya. Dakpin, ipakulong, di ba, patayin. Pero ngayon makita natin, nung nabago na siya, makita, iisa-isayin ko na lang po mamaya yung mga bagay na yan. Ang sabi nga ng unang Korinto, kaya next mga lito, yan. Hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Tandaan natin mga kapatid, di ba? Itong katawan natin, templo ng banal na Espiritu to. Kaya po tayo, ipinagbabawal natin o hindi tayo nagbibisyo. Bagamat wala dyan, hindi nakalagay sa Bible ng huwag kang magkokokain, huwag kang magsasyabo. Di ba? Kasi ito daw katawan natin, templo ng Espiritu to. Kaya dapat hindi natin sinira to. Nakakatulong ba yung alak pag umiinom ka? Sino yung mga umiinom ng alak dito? Nakakatulong ba yan? Nakakataba ba yan? Nakakaganda ba ng kidney yan? Hindi, di ba? Sinisira niyan eh. Kapag sinisira ba, hindi ba niyo alam na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Di ba? Kaya yan, pag sinisira mo yan, magagalit ang Diyos sa'yo. Magagalit ang Diyos sa'yo, di ba? Kaya sabi niyan, kaya makita natin mga kapatid, sabi rito, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isa-isang halaga. Paano gagawin natin sa katawan? Gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Itong katawan na to gagamitin natin para maparangalan ng Diyos. Diba? Yun yung dapat na gagawin natin. Hindi natin dapat sinisi. Amen. Kaya po tayong mga binago ng Panginoon, hindi tayo nagbibisyo. Hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo nagdodroga. Diba? Hindi tayo umiinom ng alak. Bakit alam natin, sisirain niya yung katawan natin eh. Diba? Kung nakakatulong lang yan, okay lang yan eh. Diba? Manigarilyo kayo ng manigarilyo eh. Wala naman na itutulong eh. Makita natin, di ba? Diyan nananahan eh. Kaya dito makikita natin kapatid, si Paul, ang layunin niya ngayon, maparangalan ng Diyos. Yun yung bagong layunin niya. Dati, hinahamak niya yung Diyos. Dati, nilalait niya yung Diyos. Di ba? Dati, inuusig niya yung Diyos. Pero ngayon, ang new purpose niya, maparangalan ng ating Panginoon. Isa-isahin po natin yan. Ano ba yung mga ginawa ni Pablo? Una, walk in fellowship with fellow believers of Christ. Sabi sa Gawa 19b, si Saulo ilang araw nang kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, di ba? Nakita natin yung bagong purpose ni Saulo. Before, sino yung mga kasama niya? Ang kasama niya before, yung mga taga-usig. Yung mga kasama niya na hinahanap yung mga Christian, ginagapos nila, binabato nila. Pero ngayon, ang kasama niya na ano? Yung mga alagad sa Damasco.
sila Pedro, sila Santiago, yun ay mga kasama niya. Kaya makita natin, yun ay yung purpose niya ngayon, na makapag-fellowship doon sa kapwa believers. Amen. Yun po yung pinakalayo na ni Pablo. Sabi nga po rito, amen, ito po yung kailangan natin. Alam niyo po, nung ako ay ma-born again, meron po akong mga kaibigan na hindi sa totoo lang po, mga kapatid, itong mga kaibigan ko to, hindi ko sila, kaibigan ko pa rin sila, pero hindi ko sila kaaway. Bagamat hindi na kami magkakasama. Kasi iba na yung purpose nila, iba na yung purpose ng kanilang buhay. Pero hindi ko sila inaaway, hindi ko lang sila kaaway pa rin. Pero makita natin, iba na kasi yung tinatahak nilang landasin. Amen. Kasi ang sabi ng Bible, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Diba? Kaya makita natin dito, kapag ang lagi mong kasama ay magnanakaw, magiging ano ka? Magiging magnanakaw ka rin. Alam nga magnanakaw kayo, hindi ka magnanakaw. Di ba? Kumukuha na sila sa bangko, ikaw nanonood ka lang. Di ba? Siyempre, susunod ka na rin. Kasi sila yun eh. Pag ang mga kasama mo, laging mga nagchichismis, chismosa ka na rin o chismoso ka na rin. Di ba? Kaya dito makita tayo, dapat pinipili na natin yung kasama natin. Di ba? Kaya nga si Pablo, ginawa niya, yung dati mga kasama niya, ang lagi niya nakasama ngayon, kasama niya yung mga alagad na. Di ba? Kasi, iba na yung layunin ni Pablo eh. Dati ang layunin niya, kasama niya, mang-usig sila. Ngayon, hindi na. Ang layunin na nila ngayon, mangharal na eh. Di ba? Kaya ang kasama niya, yung mga kapwa mananampalataya niya na rin. Kasi malaki ang may tutulong sa kanya yun eh. Ano pa, sabi pa rito? Kawikaan 13:20, kapag ang lagi mong kasama isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahama ka. Di ba? Kaya makita natin, di ba, kapag lagi mong kasama drug user, biro mo, nagda-drug yun, lagi kasama, alangan namang tumitira na yun, hindi ka titira. Di ba? Tumitira na yun, nandun ka na lagi mong kasama titira ka na rin. Di ba? Kaya pag makita natin, kaya sabi ni wag tayong paloko. Di ba? Kung ano yung kasama mo, magiging ganun ka rin eh. Kaya nakita niyo si Pablo, kasi hindi na yun ang purpose mo eh. Bagamat yung mga kaibigan mo yan, ang dapat na gawin mo talagang share mo ng word of God yan. But hindi ibig sabihin na lalaya mo sila magiging kaaway. Yung mga dati kong barkada, kaibigan ko pa rin mga yon. Kaya lang, iba na yung ginagawa nila. Hindi naman ako sumasama doon sa ginagawa nila. Ang laging kasama, itong mga kapatid natin sa pananampalataya. Si Pablo, ganun po di ba? Yun yung ginawa. Kaya makita natin, yung mga taong binago, dapat hindi ka nakasama doon sa mga taong yun. Pag iniimbita nila, sumasama naman ako. Alam naman nila, hindi na ako umiinom. Hindi na ako nagdodroga. Pero nakikiano pa rin ako sa kanila, kaibigan ko pa rin sila. Hindi ko sila kaaway. Ganun po yung dapat na maging po natin. Amen? Kaya po yun po yung una. Pangalawa, sabi rito, preach Jesus as the Son of God. Ang sabi ng Gawa 9:20-21, at agad siya nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya, hindi ba't ito yung dating umuusig doon sa Jerusalem, sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang dakpin at dalhing nakagapos sa mga punang pare? Amen. Dito makita natin, ang bagong purpose natin before, di ba sabi ko nga, ang purpose dati ni Pablo, ay ni Saulo? Usigin, patayin. Ngayon, ang purpose niya na po ngayon, ipangaral si Kristo. Kaya tayo po, yun na po yung pinakaano natin ngayon, na dapat ipinangangaral na po natin si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Hindi na tayo taga-usig ngayon. Hindi na tayo kalaban ng Panginoon ngayon. Dapat ipinangangaral natin na si Kristo ay anak ng Diyos. Diba? Dapat ipinapangaral na po natin yung mga bagay na yan sa panahon ngayon. Amen? Kaya po yun yung kailangan natin. Pangatlo, testify that Jesus is the Christ, the Anointed One. Yung Christ po, tandaan nyo, hindi po yan apelido ni Kristo. Yung iba kala may apelido si Kristo. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng Christ, the Anointed One. Pag sinabing the Anointed One, the Messiah, ang tagapagligtas. Si Kristo po yung ating tagapagligtas. Amen? Sabi diyan, ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco
sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Amen. Alam niyo po, isang napakaganda po ngayon gawin natin, lalo ngayon laging lumilindol, di ba? Ipatotoo nyo na si Kristo ay Diyos. Masarap mag-share ngayon. Bakit? Takot ang mga tao. Kasi baka dumating yung the big one. Di ba? Takot na takot. Kahit kaya makita natin, kahit big one, big two, big three pa yan, kahit ilang big yan, kapag meron kang Kristo, anytime, kahit na mamamatay ka, sa langit ka. Di ba? Sabihin mo sa kanya, kahit mabagsakan ka ng poste, langit ka naman. Kahit mabagsakan ka ng biga. Dapat, napakaganda ngayon, sarap mag-share sa mga kaibigan po natin, sa mga kaklase natin, kakilala natin. Share natin kasi ang daming natatakot ngayon. Di ba? Ang daming nagpo-post, magkakaroon daw ng intensity, magnitude 10, magnitude 11, kahit pa magnitude 100 yan, pag may Kristo ka, walang problema dyan. Di ba? Ngayon, maganda mag-share tayo. Kasi bakit? Ang sabi ng gawa, mga gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Magiging tagapagpatunay po tayo. Magsasaksi tayo na si Kristo ang siyang tagapagligtas natin. Amen. Iyan po isa sa Jerusalem, sa buong Judea, di ba? Kaya tayo po ngayon, dahil binago tayo ng Panginoon, dahil meron tayong bagong purpose, di ba? Dapat ang bagong layunan natin, ipatotoo natin si Kristo ang tagapagligtas. Kahit gaano pa kalakas yung mga lindol na yan. Diba? Tandaan nyo po ito Tandaan po natin, ang tao, sabi nga po natin, ang tao itinakdang mamatay po yan. Kahit saan ka pumunta, di ba? Kahit saan ka pumuntang lugar, kung mamamatay ka, mamamatay ka. Kahit sabihin mo, sa lugar na yan, doon ako pupunta sa lugar na hindi lumilindol. Pumunta ka nga rin, kung bumagsak ko yung aeroplano, patay ka rin. Kung tangadakda ka nang mamatay Kaya kahit saan ka pumunta, wag mo sabihin. Kasi ang Pilipinas talagang ba, may napanood akong documentary na talagang prone tayo sa earthquake. Kaya yung iba natatakot, pupunta ka sa ibang lugar. Kung talagang mamamatay ka na, mamamatay ka. Diba? Sabi ko nga, hindi ka nga mamamatay sa lindol. Baka mamatay ka, nasagasa ka, nagkasakit ka, may cancer ka na. Pag mamamatay ka. Ang pinakamahalaga dyan, meron kang Kristo sa buhay. Yun ang pinakamahalaga dyan. Diba? Tandaan po natin yan. Kapag may Kristo ka, gaano man kalakas yung lindol na dumating na yan. Diba? Ang sabi nga ng P-Box, diba? Pag dito raw nangyari yun, mga almost 50,000 ang mamamatay. Sa dami kasi ng tao rito sa Metro Manila. At ang daming mga istruktura rito. Hindi natin alam kung gaano katitibay ang mga yan. Diba? Kaya nga kung meron kang Kristo, anytime na talagang itinakda na ng Diyos na mamatay ka, ang mahalaga meron kang Kristo. Amen? Kaya dapat, ganyan yung ginagawa natin, pinapatotoo natin si Kristo. Diba? Ano ibig sabihin ng Jerusalem? Ibig sabihin niya, unahin natin yung mga mahal natin sa buhay. Diba? Ano ibig sabihin ng Judea? Palayo ng palayo yan Jerusalem, Judea, Samaria. Palayo ng palayo yung lugar. Ibig sabihin, yung mga kamag-anak natin, mga tito natin, mga asawa natin, mga kapatid natin, Judea, yung mga kaibigan, yung mga barkada, yung mga katrabaho. Yung Samaria, yung mga malalayong lugar, yung mga ka-close natin sa ibang lugar. Yung sa bahagi ng lupa, kaduluduluan, hanggang sa ibang bansa. Ibig sabihin hanggang doon. Ibig sabihin yan, kahit saang lugar, dapat ipatotoo natin si Kristo. Yung mga tao, merong mga bagong purpose sa buhay. Yung mga taong binago ng Panginoon. Amen? Kaya ganito natin tinatanggap yung pagbabago, yung kapangyarihan ng pagbabago na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Yun po yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Hindi nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 3, last, new direction. Amen. Dapat meron na tayong bagong direction na tatahakin. Kung merong bagong puso, may bagong purpose, may bagong direction. Basahin po natin dito. Ang sabi nga po, direction, the how and where you move to fulfill your purpose and the action that lead toward purpose. Ibig sabihin ng new direction, kung ano yung layunin mo, dapat, sabi nga po rito, yung magiging action mo na toward dun sa purpose mo. Kaya yung direction mo, para marating mo yung purpose mo, dapat ibahin mo yung direction mo. Kung ang direction mo ay pangangaral, dahil nandun tayo, katulad ng ginawa ni Pablo,
Tignan mo, paano ka ngayon makakapangaral? Paano kapag makakapagsaksi kay Kristo? Paano mong makakasama yung mga kapwa mananampalataya? Yun yung purpose natin eh. Sa new direction, paano mo gagawin yung mga bagay na yan? Yung mga bagay na, yung mga layunin natin sa buhay. Ito po yung gagawin natin. Ang bagong direksyon na ating buhay na tatahakin ay una, kuya pakiano dito. Yan, to become part of the family of God. Ang sabi ni Pablo, doon sa Gawa 9:26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ganun kagad ginawa po ni Pablo. Nung siya ay dinala sa Jerusalem, sinikap niya kagad na mapabilang doon sa mga alagad. Kaya dito makita natin, mahalaga ko kapatid, yung nagiging part of the family of God. Ito po yung family of God natin. Siguro sa mga bago, yung Salt and Light Church. Merong tayong pamilya sa physical, sa biological, meron din tayong spiritual family. Amen? Kaya dapat maging bahagi po tayo. Ganun po yung ginawa niya eh. Kasi doon mo lang magagawa yung purpose mo kapag nandoon ka sa family of God. Kasi bakit? Dito yung mga programa ng church, yung mga gawain, doon nakatuon yun eh. Lahat ng ginagawa sa church nakatuon sa pangangaral tungkol kay Kristo. Sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Nagpe-prayer meeting tayo, nagpe-prayer warrior tayo, nagte-turning point tayo, nagre-redefine tayo, nagko-couple fellowship. Lahat yan na ginagawa tayo. Yung Sunday worship natin, yung ginagawa ng mga bata, lahat ng yan, yun yung mga layunin natin para maipangaral si Kristo. Kaya dapat maging kabahagi ka ng pamilya ng Diyos. Hindi mo yan magagawa sa labas. Di ba? Dito, wala naman po tayong membership dito. Di ba? Natatandaan ko noon, merong nanay noon eh. Sabi niya, Pastor, pag ako ba nag-member dyan, may bayad? Sabi niya. Tsaka pwede bang kumalas? Kumalas kagad iniisip eh. Magsisimula pa lang eh. Hindi po nagsisimula. Pag umalis ba ako dyan, kasi nga, parang alam ko sa ibang member, pag nag-member ka, hindi ka basta-basta makakaalis. Di ba? Kaya sabi niya, pwede ba pag ayaw ko na, pwedeng umalis? Sabi ko, pwede naman. Malaya ka makakaano, sabi ko sa kanya. Di ba? Kaya dito makita natin, mahalaga nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kung talaga, kasi kaya sabi natin dito, dapat alam natin yung layunin natin sa buhay. Tandaan natin, hindi lang tayo nandito sa mundo, isinilang ka para kumain, matulog, di ba? Magpayaman sa buhay. Hindi. Bahagi natin dito na maging pamilya at dapat alam natin yung layunin ng Diyos para sa atin. Amen. Panguli, to become part of the family, ayun yung pala pa yun. Yan. Sabi nga po ito, kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Kaya kailangan po talaga meron tayong pamilya ng Diyos. Sa buhay natin, dapat meron kang biological family at meron kang spiritual family. Napakahalaga po ng dalawang yan. Amen. Yung spiritual family, ito po yun. Amen. Kaya yung katabi mo, di ba, tawag yan kapatid. Di ba, hindi mo na kapatid mo ba yan? Di ba, hindi, pero kapatid tawag mo, di ba? Kasi kapatid mo kay Kristo yan eh. Di ba? Kapatid mo kay Kristo yan, pero kaya nga ibig sabihin, pamilya tayo ng Salt and Light Church. At itong pamilyang ito yung bagong direksyon na tinatahak mo. Di ba? Ito yung bagong direksyon na tinatahak natin. Amen. And last, to become part of those who minister to God. Kaya mula noon si Sauloy, balik mo kuya, kaya mula noon si Sauloy kasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Dito makikita natin mga kapatid, si Saulo naging bahagi na ng minister ng Family of God. Di ba? Lagi na siyang kasama ng mga alagad. Before, hindi siya kasama noon, di ba? Kaya dito makikita natin, dapat magkakaroon tayo ng minister sa Panginoon. Tandaan natin, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para mapunta sa langit. Tinawag din tayo ng Panginoon para mag-serve sa iba. Di ba? Mag-serve tayo sa iba. Kaya nakita natin, di ba? Hindi lang tayo, kasi magiging masyadong selfish tayo kumpara sa sarili natin. Tinawag tayo lahat ng Panginoon para magligtas din tayo ng iba. Diba? Kaya nga tayo, nag-i-invite tayo, nag-share tayo ng Word of God. Kaya nga, di ba, paano mo magagawa yung mga bagay na yan kung wala ka doon sa pamilya ng ating Panginoon? Amen? Kaya nga sabi po rito, 1 Samuel 12:24, subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso.
Makakita natin, di ba? At lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niyo sa inyo. Yun yung gusto ng Panginoon. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para maligtas. Gusto niya maglingkod din po tayo sa iba. Di ba? Kaya nga yung ginagawa, kaya dati lagi tayo nandito pag Sunday para matuto tayo. Matuto tayo kung paano tayo mag-share ng Word of God, paano tayo mag-invite. Kasi kinakailangan din natin maglingkod. Hindi lang po tayo dapat, di ba? Subukan niyo, walang magsaserve sa atin. Paano na yung susunod na generation? Kawawa naman yung mga susunod nating generation. Di ba? Yung mga magiging apo natin, yung mga magiging anak natin, kapag wala nang nangangaral, kapag wala nang naglilingkod, kawawa naman. Kasi siyempre, mawawala na tayong lahat eh. Di ba? Kung hihinto na lang sa atin, gagawin na lang natin, every Sunday, pupunta tayo rito, di ba? Hanggang matira-matibay na lang, di ba? Kung sino lang maubusan na lang. Di ba? Ganun na lang, wala na, hindi na madadagdagan. Di ba? Puro pabawas na lang. Wala mangyayari sa susunod. Kaya nga, tayo po, sabi niya, di ba, paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi niyong alalahan ang kabutihang ginawa niyo sa inyo. Kaya tayo tinawag ng Panginoon, kaya nandito ko ngayon, hindi lang para malangit, hindi lang para pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, narito ka para maglingkod. Di ba? Yung maglingkod, mag-minister ka, kung ano man yung minister na gusto mong gampanan sa church. Yun po ay napakahalaga. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa ating pagtatapos, sabi niya, when God transforms a person, He gives them a new heart, a new direction, and a new purpose. Kapag binago ng Diyos ang isang tao, binabago niya rin yung puso. Binabago niya rin yung direksyon ng buhay na tatahakin, pati yung mga layunin sa buhay. Yung dating layunin mo, hindi na yan. Yung dating direksyon mo, hindi na yan. Yung dating puso mo, hindi na yan. Papalitan na ng Diyos yan. Doon sa mga binago ng ating Panginoon. Amen. At sa huli nating talata, basahin po natin ha. Pag binabasa natin, isipin mo, ikaw yung kinakausap ng Diyos. Amen? Sige, 1, 2, 3, go. Ayan na, ulit. Yan, classmate, bibilang ako ng 3 ha. 1, 2, 3, go. Buong tapang kong. Ayan. Si Pablo, ganun yung pinakananais niya at tinahangad niya. Dapat, yun din, nung binabasa mo yan, ikaw yung kinakausap ng Diyos yan. Binabasa mo para sa sarili mo yan. Sabihin mo lang parang, ang aking pinakananais, Lord, ay inaasahan na hindi ako mapaya sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng panahon, lalo na ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo. Diba? Sa buhay man o sa kamatayan. Yun yung ginawa ni Pablo eh. Kaya makita natin, ganun yung mga taong binago. Talagang agad-agad sumusunod at pinakikita na maparangalan ng ating Panginoon. At siyempre, kung si Pablo ganun, tayo rin lahat. Kaya nga tinanong ko noong una, binago na ba kayo ng Panginoon? Kung binago ka ng Panginoon, kung ano yung ginawa ni Pablo, ganun din po dapat yung ating gagawin. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Sana po ay marami po tayong natutunan na bilang mga anak ng ating Panginoon. At alam natin, lalo na ating mga kapatid, alam naman natin na ang palatandaan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay nakikita na natin, di ba? Kaya siguro ito yung binigay sa atin ng Panginoon na naging tema natin na true obedience. Kasi marami sa atin na hindi pa talaga seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Seryosohin nyo na po. Di ba? Hindi nga natin alam, baka nga biglang magkaroon ng malakas na lindol o ano man mga kapahamakan o ano man mangyari, para nasisiguro tayo. Tandaan natin, walang pangalawang pagkakataon. Tandaan nyo po yan ha. Walang pangalawang pagkakataon. Kung ano yung naging buhay mo mula nung isinilang ka hanggang doon sa ka, doon ka tatanungin ng Diyos kung ano yung ginawa mo. Hindi ka na pwedeng ipanalangin pa uli. Talo tayo doon sa mga kontraktor, sa mga congressman. Diba? Maraming pera yung mga yon. Sabihin lang, ipanalangin kami araw-araw. Diba? Talo tayo ron. Kaya makita natin, unfair ka agad. Diba? Pwede ka palang magnakaw, ipanalangin ka lang ulit, mapunta ka sa langit.
Hindi pwede yung ganun. Kung ano yung ginawa mo sa lupa, doon ka na, di ba, doon ka huhusgahan ng Panginoon. Kaya nga habang nandito, seryosohin na po natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Seryosohin na po natin. Kung talagang binago tayo ng Panginoon, lahat ng sinasabi ng Panginoon gawin natin. Alam natin, di ba, nung last topic, ang pagsunod sa Panginoon, mayroong sakripisyo. Hindi yan napakadali po talaga. Kaya lang sabi, di ba, kay Abraham, dapat huwag tayong aangal, dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito, sa iyong mensahe, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. Lord, yung mga kakulangan, Panginoon, ng mga anak mo sa Salt and Light Church, pinupunan mo ito, Panginoon, para hindi kami tuluyang ang aming mga buhay ay maligwak, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakabuting Diyos, sa napakamapagmahal na Diyos. Ano man yung aming mga pagkukulang, alam mo po ito, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, kami lahat ng mga binago mo, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na ang aming puso ay patuloy na rin pong nabago, ang aming mga layunin at direksyon ng aming buhay ay patuloy mo ng binago, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At Lord, for another week na dadaan, Panginoon, humihingi muli kami ng gabay. Ingatan mo po kaming lahat sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, sa mga nagninegosyo, Panginoon, sa mga taong bahay, Panginoon, sa mga nanay, Panginoon. Lord, i-guide mo kami, Lord, sa mga gagawin namin, nawa ang iyong will, ang siyang masunod namin, Panginoon. Huwag mo rin nawang pabayaan, Lord, yung aming mga pangangailangan pinansyal, Panginoon, na hindi kami magkukulang, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na pangailangan pinansyal. At dalangin din namin, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, sa aming bawat mga karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Ang biyaya ng aming Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa GSP. Amen. Next Sunday.